Alam nyo ba na ang mga gulay na mukhang walang kapinsalaan, yung mga root vegetables na lagi nating kinakain, pwedeng sirain ang inyong kidneys sa loob lang ng isang gabi? Ako si Elena Santos, at nandito ako para ibahagi sa inyo ang katotohanang hindi sinasabi ng ibang doktor. Maraming tao ang naniniwala na ang mga gulay, lalo na yung mga tumutubo sa ilalim ng lupa, ay perpekto para sa kalusugan. Totoo yan para sa mga bata pa. Pero pagdating sa edad na 60 years old pataas, ang dating healthy food ay pwedeng maging poison sa inyong katawan. Nakaramdam na ba kayo na kahit natulog naman kayo ng maayos, paggising nyo ay mabigat pa rin ang katawan? O kaya naman, pagkatapos kumain o nilaga na may kamote o patatas, biglang nagtingle yung mga daliri nyo o mabilis ang tibok ng puso. Kung nangyayari na sa inyo ito, huwag nyo itong baliwalain. Hindi yan dahil lang sa pagtanda. Yan ay senyales na ang inyong kidneys ay nahihirapan na. Kahit gaano pa kayo mag-exercise o matulog ng maaga, kung patuloy na mahihirapan ang kidneys nyo, wala ring mangyayari. Ang katawan nyo ay nanghihingi na ng tulong. Sa video na ito, makikita nyo kung aling 7 root vegetables ang pinakadelikado para sa inyong kidneys. Ito ay impormasyon na maaaring makaligtas ng buhay, kaya manood kayo hanggang dulo. At bago tayo magsimula, pakisubscribe po at mag-like para sa mas maraming health tips. Bakit nga ba hindi sinasabi ng mga ospital ang katotohanan ito? Alam niyo ba kung bakit ang mga root vegetables na mukhang walang problema ay delikado sa inyong kidneys? At bakit walang nagbabala tungkol dito? Maraming tao ang naniniwala na ang mga gulay na tumutubo sa ilalim ng lupa ay nutritious at healthy. Totoo yan para sa mga 20 at 30. Pero kapag lumagpas na kayo sa 60 years old, iba na ang sitwasyon. Ang dati ninyong gamot ay pwedeng maging lason kapag lumaki na kayo at humina na ang kidneys. Ako si Elena Santos. Hindi ako narito para sa ospital. Nandito ako para sa inyo. Narito ako para ipagtanggol ang inyong kalusugan at buhay. Nakakalungkot isipin pero ang ospital ay kumikita kapag maraming pasyente. Ang focus nila ay treatment, hindi prevention. Gusto ko na manatiling healthy kayo nang hindi na kailangang pumunta sa ospital. Alam niyo ba na kapag nasira na ang kidneys, hindi na ito bumabalik sa dati? Ang decades na damage ay hindi na lang nawawala. Ang kidneys ay napakahimbing na organ. Hindi ito sumasakit ng matagal. Kapag nakaramdam kayo ng pagkapagod o slight swelling, maaaring ito na ang huling signal ng kidneys nyo na kailangan na ng tulong. Parang tubig na dumadaloy sa bitak na dam, kapag dumarating na ang pressure, biglang babagsak ang lahat. Ang kidneys natin ay parang water filter na ginamit na natin ng mahigit 60 years na walang tigil. Kahit walang sakit, natural lang na ang function ng kidneys ay bumababa ng 1% kada taon dahil sa aging. Ang filter ay tumatanda, ang butas ay lumiliit, at ang ability na mag-filter ng waste ay bumababa. Kapag kumain kayo ng root vegetables na mataas ang potassium at ang kidneys nyo ay hindi na kaya mag-process ng mabilis, doon nagsisimula ang problema. Parang old machine na biglang binigyan ng malakas na kuryente, biglang sisira. Maraming tao ang nalaman lang ito ng huli na. May mga cases na after kumain ang normal meal na may root vegetables, biglang nahirapang huminga, nahilo, irregular ang heartbeat at dinala na sa emergency room. Kaya ang maliit na pagkakamali ay pwedeng mag-result ng malubhang problema. Ngayon, papasok na tayo sa pinakaimportanteng bahagi. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan kapag humina na ang kidneys at bakit ang potassium ay delikado. Ang unang dapat ninyong malaman, lalo na sa mga 60 years old pataas, ay hindi na ang kidneys nyo ay katulad ng kidneys nyo noong 20 at 30. Hindi kailangan na may sakit para humina. Hindi rin kailangan mag-overwork. Natural lang na bumabagsak ang function nito ng 1% every year dahil sa aging. Parang water filter sa bahay. Nung bago, mabilis ang flow at malinis ang tubig. Pero after 60 years na walang tigil ang trabaho, ang filter ay unti-unting nagsasara at ang waste ay hindi na maayos na naalis. Ang feeling na pagod kayo ay sign na ang filter nyo ay nahihirapan na sa trabaho. At kapag humina na ang kidneys, ang pinakadelikado ay ang potassium. Ang mga root vegetables na madalas kainin ng mga Pilipino tulad ng kamote, patatas, carrots, beets, at lotus root ay mataas sa potassium. Ang potassium mismo ay hindi masama. Sa mga batang tao at healthy kidneys,
Ang potassium ay tumutulong para regular ang heartbeat at normal ang muscle movement. Maganda yan. Pero kapag mahina na ang kidneys, hindi na nila ma-excrete ang potassium sa tamang oras at doon nagsisimula ang problema. Sa mga bata, kapag kumain ng isang slice ng kamote, ang kidneys ay naglilinis ng excess potassium sa loob lang ng ilang minuto at inilalabas sa urin. Pero sa mga 60 years old pataas, ang potassium ay hindi na maalis agad at nananatili sa dugo. Tahimik pero napakadelikado ang pagtaas nito. Kapag tumaas ang potassium level sa dugo beyond safe range, ang unang affected ay ang puso. Ang puso ay gumagana dahil sa electrical signals at ang potassium ang nagkontrol ng signals na iyan. Kapag sobra ang potassium, ang puso ay nawawala ng ventricle, irregular ang contraction at relaxation at nakakaramdam na ng palpitations at shortness of breath. Kapag patuloy na tumataas ang potassium, ang puso ay maaaring biglang tumigil. Ang sudden cardiac arrest ay maaaring magsimula lang sa simpleng bagay na ang kidneys ay hindi nakaka-filter ng potassium. Ang kidneys ay napakahimbing na organ. Kapag nakaramdam kayo ng slight fatigue o slight swelling, maaaring 70% na ng kidney function nyo ay nawala na. Lagi kong sinasabi sa mga pasyente ko, ang kidneys ay parang tahimik na empleyado. Bumagsak lang sila para malaman natin kung gaano sila naghirap. Ngayon, mag-share ako ng isang shocking case na nangyari sa isa kong pasyente para mas maintindihan nyo ang danger na ito. Sa mga 30 years na pagiging doktor, may isang pasyente akong hindi ko makakalimutan. Ito ay nangyari ilang taon na ang nakakaraan nung simula ng taglagas. Isang 67 years old na babae mula sa Manila, si Inreth Rosa Mercado, ang pumunta sa akin na mukhang nag-aalala. Sabi niya, lately, parang lagi siyang nahihirapang huminga, every morning ay namamaga ang kamay niya at minsan ay mabilis ang tibok ng puso niya na parang hindi niya kontrolado. Akala niya dahil lang ito sa pagtanda. Pero nung paulit-ulit na ang symptoms, nag-alala na siya. Ang pinaka-important na tinanong ko ay ang diet niya. Nung tinanong ko siya, mumiti siya ng malaki at sinabi, Dulcie, I only eat the best every morning. I eat 1 roasted kamote and drink carrot and beet juice on empty stomach. All healthy things, Doth. Para daw malinis ang dugo. Tumahimik ako sandali. Narinig ko na yan ng ilang beses. At alam ko na yan ang pinaka-common na health trap para sa matatanda. Nung lumabas ang blood test results, ang potassium level ni Inreth Mercado ay 6.4. Almost double ng safe range. Napakadelikado. Isang extra kamot o isang extra glass ng juice lang, at ang potassium level ay maaaring umabot sa level na direktang nakakapag-threaten sa heartbeat. Nung sinabi ko sa kanya, nagulat siya. Sabi niya, Dulcie, impossible. Kamote is healthy food. I was only eating good things. Yan nga ang problema. Ang root vegetables ay healthy na, pero healthy lang sila kapag ang kidneys ay kaya pa mag-process ng potassium. Ang kidneys ni Inreth Mercado ay matagal nang hindi nakaka-filter ng maayos ng potassium, pero dahil sa belief niya na healthy ang root vegetables, mas lalong nag-struggle ang kidneys niya at napalapit na siya sa heart attack. Lagi kong sinasabi sa mga pasyente, hindi kayo binigo ng katawan nyo. Hindi nyo lang naintindihan ang language na sinasabi nito sa inyo. Ang mga bagay na akala nyo ay nagpapagaling sa inyo, sa totoo lang ay nag-overload sa kidneys at almost nag-cause ng heart attack. Ang case na ito ay nagpapakita kung bakit dapat i-adjust ang diet after 60 years old base sa kondisyon ng kidneys. Ang maliit na misunderstanding ay pwedeng magresulta ng serious consequences. Ngayon, tulad ng case ni Inreth Mercado, ibabahagi ko sa inyo ang 7 root vegetables na maaaring magpahirap sa kidneys niyo overnight. Una, ang top 3 na pinakadelikado para sa mga Pilipino na 60 years old pataas. Ang mga root vegetables na ito ay delikado dahil sa natural structure ng plants. Ang root vegetables ay nag-store ng lahat ng nutrients sa roots para mabuhay. Kaya compared sa ibang gulay, ang potassium nila ay 3 to 5 times mas mataas. Ang problema, ang potassium na ito ay nagiging deadly weapon para sa mga taong mahina na ang kidneys. Number 1, roasted kamote. Ang kamote ay kilala bilang super healthy dahil sa fiber at anti-cancer compounds. Pero isang roasted kamote lang ay may 580 o higit pang potassium.
Kapag hindi na kaya ng kidneys mag-excrete nito, mabilis na tataas ang potassium level sa dugo hanggang dangerous level. At ang roasted kamote pa, dahil naubos ang tubig, mas concentrated pa ang potassium. Ang akala ninyong warm at sweet snack, sa totoo lang ay na-burden sa kidneys at puso ninyo. Number 2, boiled potatoes with skin. Ang patatas ay mataas din sa potassium, pero hindi lang yan, mataas din sa phosphorus. Kapag humina na ang kidneys, hindi rin nila ma-excrete ang phosphorus at ito ay nag-accumulate sa blood vessels at nasira ang bone health at cardiovascular health. Ang pinakadelikado ay kung boiled with skin. Ang potassium ay concentrated sa ilalim ng skin at kapag boiled as a whole, halos walang potassium na lumalabas at lahat ng burden ay sa kidneys. Sa mga bata, ang kidneys ay kaya mag-filter. Pero sa 6 na pude, ang old filter ay hindi na kaya ang burden na ito. Number 3, carrot at beet juice. Tulad ng case ni Enres Mercado, maraming tao ang naniniwala na ang juice na ito ay nagpapagaling ang dugo, kaya inumin nila ito every morning on empty stomach. Pero ang reality ay opposite. Ang juice ay nag-remove ng fiber at concentrated lang ang minerals, kaya sobrang bilis ng potassium absorption. Walang time ang kidneys para mag-filter ng maayos, kaya biglang pumapasok ang potassium sa dugo at maaaring mag-cause ng heart attack. Especially kapag on empty stomach, ang potassium absorption rate ay maximum. Ang isang glass na juice na akala nyo ay healthy, sa totoo lang ay nakakapag-cause ng irreversible damage sa kidneys. Ang kidneys ay hindi sumasakit, hindi nag-warn. Tahimik lang. Kapag nakaramdam kayo ng slight swelling, slight chest discomfort, o occasional nausea, maaaring 70% na ng kidney function nyo ay nawala na. Gusto kong mas maintindihan nyo ang root vegetable intake, kaya ipapakita ko sa inyo ang remaining 4 root vegetables at ang deadly cooking mistakes na madalas nating ginagawa. Nakita na natin ang top 3 most dangerous root vegetables na delikado sa kidneys after 60 years old. Ngayon, ipapakita ko ang remaining 4 root vegetables at ang deadly cooking mistakes na madalas nating ginagawa. Ang belief na healthy ang root vegetables, tapos kinakain natin ng walang tamang cooking method para mabawasan ang potassium, ay ang biggest betrayal sa kidneys. Ang kidneys ay tulad ng quiet at hard-working employee. Kapag ginagawa nyo itong mistake everyday, eventually mag-overload sila at bagsak. Number 4, gabi boiled in hot water. Ang gabi ay slippery dahil sa mucilage at kapag hinuhubad, nakakati ang kamay. May unique flavor din kaya maraming tao ang kumakain nito, especially during fall. Pero ang gabi ay mataas sa oxalate. Ang oxalate ay nag-combine sa calcium sa kidneys at nag-form ng kidney stones. Sa mga bata, madali lang i-excrete ang oxalate. Pero sa mga 60 years old na mahina na ang kidneys, ang oxalate ay nag-accumulate at nagiging kidney stones. Ang pinakamalaking mistake ng mga Pilipino kapag nagluluto ng gabi ay hindi nila tinatatapon ang boiled water at ginagamit pa nila ito sa soup o stew. Ang boiled water ng gabi ay puno ng oxalate at potassium. Ang akala ninyong healthy water, sa totoo lang ay concentrated toxin water na nag-damage sa kidneys. Kapag nag-form na ang kidney stones, sobrang sakit ng side nito, parang sinasaksak ng kutsilyo at minsan kailangan dalhin sa emergency room. Kapag magluto ng gabi, dapat sundin ang 3-step principle para mabawasan ang potassium at dapat itapon ang boiled water. Number 5, lotus root cooked in soy sauce. Ang lotus root ay common side dish sa mga Pilipino dahil sa crunchy texture at unique shape. Ang lotus root ay may iron at tannins na daw nakakagaling sa dugo. Pero ang lotus root ay mataas sa potassium at phosphorus, kaya double burden sa kidneys. Ang potassium ay nakaka-threat sa puso at ang phosphorus ay nakakasama sa bones at blood vessels. Ang biggest problem kapag nagluluto ng lotus root ay ginagawang soy sauce braised dish. Ang sodium sa soy sauce ay nag-interfere sa ability ng kidneys na mag-excrete ng potassium at dahil sa salty taste, mas maraming kinakain kaya nag-create ng vicious cycle. Ang kidneys ay kailangan mag-control ng both sodium at potassium, pero kapag kumain ng salty lotus root, ang kidneys ay nawala ng ability na mag-excrete ng potassium. Kaya ang potassium ay nananatili sa dugo at maaaring mag-cause ng heart arrhythmia. Ang lotus root ay healthy, pero ang cooking method ay nagiging poison. Ito ay classic example.
Number 6, burdock root boiled as tea. Ang burdock root ay kilala na mataas sa fiber, kaya maganda daw sa digestive health at maraming tao ang nagbubuel ito bilang tea at iniinom like water. Pero ang burdock root ay deadly para sa mga taong mahina ang kidneys. Ang burdock root ay mataas nga sa fiber, pero habang di na-digest ang fiber, tumataas ang nitrogen waste na kailangan i-process ng kidneys. Nag-overload ang kidneys. Ang pinakadelikado ay ang act ng pagboil at pag-inom nito bilang tea. Habang binoboring, ang lahat ng potassium sa loob ng burdock root ay lumalabas sa tubig at ang tea na akala ninyong healthy, sa totoo lang ay concentrated potassium liquid. Parang umiinom kayo ng root vegetable juice, walang time ang kidneys para mag-filter properly, kaya biglang pumapasok ang potassium sa dugo. Ang habit na ito na umiinom ng burdock root tea like water ay silent killer na nag-accelerate ng kidney function decline. Number 7, yam grinded with skin. Ang yam ay may sticky mucilage called mucin na maganda daw sa digestion at dahil sa belief na tumutulong ito sa protein absorption, maraming tao ang nag-grind ito with skin at iniinom bilang juice. Pero ang yam ay napakataas sa potassium. At kapag nag-grind with skin, ang concentrated potassium sa skin ay absorbed in one go. Ang mas malaking problema ay ang mucin. Para sa mga taong mahina ang kidneys, ang excessive protein intake ay malaking burden sa kidney filtration. Ang yam ay nag-concentrate ng both potassium at protein, kaya parang na-double overload sa kidney filter. At minsan, kapag raw ang yam, may allergic reaction pa ito sa iba. Kapag kakain ng yam, dapat thick ang pag-peel ng skin at dapat very limited lang ang amount. Ang conclusion, ang 7 root vegetables na ito ay excellent foods, pero para sa mga 60 years old na hindi na katulad ng dati ang kidney function, ang cooking mistakes o misunderstanding sa intake method ay pwedeng gawing poison. Ang problema ay hindi ang potassium, kundi ang filtration capacity ng kidneys. Para hindi ninyo gawing mas mahirap para sa kidneys ang mga bagay na akala ninyong healthy, ipapakita ko ngayon ang simplest at most effective 3-step cooking principle para maiwasan ang danger na ito. Kapag sinunod nyo ang principle na ito, maaari ninyong kainin pa rin ang favorite ninyong root vegetables nang hindi nasasaktan ang kidneys. Nakita na natin ang 7 root vegetables na nakakasira sa kidneys after 60 years old at ang deadly cooking mistakes. Pero hindi kayo dapat mag-despair. Hindi natin kailangan i-cut completely ang lahat ng root vegetables. Isang importante lesson na natutunan ko sa decades of treating patients, ang small changes sa cooking method ay maaaring mabawasan ang burden sa kidneys at maiwasan ang serious complications. Ang most important ay mabawasan ang amount ng potassium para hindi mag-overload ang aged kidneys. Sa nephrology, may very important principle na hindi alam ng karamihan. Ito ay ang 3-step principle to reduce potassium. Kapag properly sinunod ang 3 steps na ito, maaaring mabawasan ang potassium ng root vegetables ng 30-50% at maaari ninyong kainin pa rin ang favorite ninyong food ng mas safe. Ngayon, I-explain ko kung bakit effective ang bawat step at kung paano nyo ito i-practice sa daily life para protektahan ang kidneys. Step 1, peel thick at cut thin. Maraming tao ang kumakain ng patatas o kamote with skin o thin peel lang. Dahil sa belief na maraming nutrients near the skin. Totoo yan. Pero kapag humina na ang kidneys, ang nutrient-rich area na yan na puno ng potassium ay nagiging malaking burden. Kaya dapat mas thick ang pag-peel ng skin. Tapos, dapat ay cut into very thin slices, like 2 din to 3 dinan. Bakit kailangan napakaliit? Kapag thin ang cut, mas wide ang surface area na makakakontakt sa tubig at mas maraming potassium ang makakalabas sa tubig. Lagi kong sinasabi sa mga pasyente, think of it as opening pathways para lumabas ang potassium. Kapag large chunks o whole ang boil, halos walang potassium na lumalabas at lahat ng burden ay sa kidneys. Step 2, soak in warm water for 1 to 2 hours. Maraming tao ang nabuwash lang once at nagluluto agad. Pero kapag ganyan, halos walang potassium na nabawasan. Ang potassium ay madaling ma-dissolve sa tubig, kaya kailangan bigyan ng time para lumabas sa tubig before cooking. At mas effective ang lukewarm water kaysa cold water. Kahit slight increase sa temperature, mas mabilis ang potassium diffusion. Habang nakasoak, dapat i-change ang tubig 2 to 3 times. Makikita nyo na medyo cloudy ang tubig.
Ang cloudiness na yan ay sign na lumalabas na ang potassium at other waste na mahirap ay handle ng kidneys. Kapag walang time, kahit 30 minutes lang ay may tulong na. Pero para sa mga mahina ang kidneys, ang most effective time ay 1 to 2 hours. Ang step na ito ay maaaring maging difference between safe meal at emergency room visit. Step 3, blanch in boiling water then discard water. Ito ang step na most commonly skip ng mga Pilipino at ito ang most deadly mistake. Dahil sa belief na ang boiled water ay healthy. Pero ang reality ay completely opposite. Ang water na yan ay puno ng potassium na lumabas sa vegetables. Hindi yan dapat inumin o gamitin, yan ay waste na dapat i-discard. Kaya please remember, never use blanched water for soap or stew. At never drink that water for health. After blanching for a few minutes, dapat ay discard completely ang water at i-rinse pa ng cold water para mas mataas ang potassium removal effect. Kapag sinunod lang ang 3 steps na ito, karamihan ng patients ko ay nag-stabilize ang blood potassium level within a few weeks. Finally, apart from cooking method, may one more principle na dapat sundin. Kahit gaano pa kaliit ang potassium, kapag sobra ang kinain, hindi pa rin kaya ng kidneys. Ito ay ang portion control principle. May very important rule. Per meal, kumain lang ng amount na katulad ng size ng fist nyo. Hindi maganda ang marami sa umaga at wala sa gabi. Ang kidneys ay hindi organ na pwedeng mag-work in bulk. Mas maganda na ay distribute evenly ang burden throughout the day. Ang favorite ninyong root vegetables ay pwede pa rin ninyong kainin habang protected ang kidneys basta sundin nyo ang miraculous 3-step principle starting today. Ipinakita ko na ang 3-step cooking method na nag-reduce ng potassium ng up to 50%. Pero para sa mga taong walang time mag-prepare ng root vegetables every day o gustong mas mabawasan pa ang root vegetable intake at mas safe na protektahan ang kidney health, I share ko ang 2 miraculous vegetables na most confidently kong inirecommend sa 60 years old and above patients. Number 1, sibuyas. Ang sibuyas ay parang gift ng nature para sa mga taong mahina ang kidneys. Ang sibuyas ay very low sa potassium kaya halos walang burden sa kidneys. Hindi lang yan, ang sibuyas ay rich pa sa quercetin, which is powerful anti-inflammatory compound. Ang compound na ito ay tumutulong na mabawasan ang microvascular damage sa loob ng kidneys. At tumutulong din na gawing clear ang dugo at prevent blood clot formation. Ito ay very important function para sa elderly. Ang sibuyas ay pwedeng raw, pwedeng stir-fried, pwede ring pickled. Para sa kidney health, halos perfect choice ito. Number 2, labanos o radish. Ang labanos ay tumutubo sa ilalim ng lupa pero completely different ang structure nito sa other dangerous root vegetables. Ang labanos ay very high sa water content at low sa mineral density kaya nabawasan ang kidney burden. Especially, ang labanos ay may digestive enzymes na tumutulong na mabawasan ang nitrogen waste na kailangan i-process ng kidneys every day. Ang labanos ay pwedeng soup, pwedeng side dish, pwede ring lightly braised. Pero ang one thing na dapat tandaan, huwag gawing too salty. Lightly seasoned lang dapat. Ang 2 vegetables na ito ay actually effective sa hundreds of patients at para sa mga taong mahina ang kidneys, ito ay essential food na dapat laging nakapresent sa dining table. Ngayon, I share ko ang shocking recovery result ni Rex Mercado na nag-practice ng 3-step cooking method at safe vegetables na ito. Si Rex Rosa Mercado, 67 years old, ay may potassium level na 6.4 dahil sa daily root vegetable juice habit. Sinabi ko sa kanya na i-follow ang 3-step cooking method, stop ang root vegetable juice, at mag-increase ng intake ng sibuyas at labanos. After 3 weeks, bumalik siya sa clinic. Naaalala ko pa rin ang moment na yon. Mas bright ang mukha niya nung pumasok siya sa consultation room. Sabi niya, Dossie, ang weird. Wala nang swelling sa kamay ko every morning. At halos nawala na rin ang chest discomfort. Sa blood test niya ngayong time, ang potassium level niya ay bumaba na sa 4.8, which is completely safe range. Within just 3 weeks, nangyari ang miracle. Wala siyang ininom na special na gamot. Nag-cut lang siya ng root vegetables into small pieces, ni-soak sa tubig, ni-blanch, tapos binawasan ang amount na kinakain into fist-sized portions. Very small change,
pero nag-save ng kidneys niya from overload at nag-save ng life niya. Every time na nangyayari ang ganito, lagi kong sinasabi sa patients, ang habits na akala ninyong nagpapagaling ng dugo, sa totoo lang ay nag-exhaust ng kidneys. Ang kidneys ay like quiet, hardworking employees. Kapag naintindihan ninyo ang language nila at nag-start kayo ng small acts of care, immediate ang response ng kidneys at mag-stabilize ang puso at entire body ninyo. Ang pag-protect ng kidney health ay equivalent sa pag-protect ng entire body. Finally, gusto kong sabihin mula sa puso. Ang health ay hindi galing sa overnight big changes, kundi sa small daily practices na consistent. Ngayon, nalaman na ninyo ang sekret ng 7 dangerous root vegetables, ang 3-step cooking principle, at ang 2 safe detox vegetables na sibuyas at labanos. Salamat sa pakikinig ninyo hanggang dulo. Ang video na ito ay maaaring mag-save ng buhay ng parents o family members ninyo. Kaya please share this video sa loved ones ninyo. At mag-comment kung nag-commit kayo na protektahan ang kidney health ninyo.